Sa isang liblib na lambak, napapalibutan ng mga bundok sa tatlong panig at may makitid na daan sa ikaapat, ang mainit na sinag ng araw ay halos hindi umaabot dito sa buong taon. Dahil nababalot ng hamog, ang lugar na ito ay pugad ng mga makamandag na insekto at daga. Pero ang kakaibang kapaligirang ito ang nagbunga ng ilan sa mga pinakabihirang halamang gamot na nakita ng mundo. Para makakuha ng mga sangkap na ito, sinusuong ng mga tao ang maraming panganib sa lambak, kung saan napakataas ng mortality rate at ang mga multo ng mga namatay ay nagpalala pa sa dilim. Tinawag ng mga tao ang lugar na ito na Hell Valley. 1,000 taon na ang nakalipas, isang makapangyarihang grupo ang nakatuklas sa kakaibang lugar na ito at nagtatag ng himpilan. Naglagay pa sila ng 5th grade array para protektahan ang sarili mula sa kalupitan ng lambak na ito. Ang grupong ito ay ang Yu House, isa sa 7 noble houses ng Chanyu Empire. Sa paglipas ng panahon, tinawag ng mga tao ang lambak na ito bilang ang pinakamalakas na bahay na kayang tumapat sa Imperial Family. Hanggang ngayon, sa meeting hall ng Hell Valley, si Valley Lord Yu Wanshan ay nasa masamang mood habang nakaupo sa kanyang trono. Sa 12 kabuoang upuan, 9 na upuan ang okupado ng mga elder. Sa tuwing titingin siya sa mga bakanting upuan, nagiging mabangis ang mga mata niya. Sumigaw si Yu Wanshan at tinawag si Yu Ming. Tinanong ni Yu Wanshan kung ibig bang sabihin ni Yu Ming na 3 sa mga elder ng Hell Valley ang patay dahil sa isang bata lang. Nakaluhod sa lupa at nanginginig ng walang tigil, sumagot si Yu Ming na hindi niya maiisip na magsinungaling sa Valley Lord. Sinabi niya na si Elder Jian, Elder Yun, pati na ang kanyang master na si 7th Elder, ay talagang pinatay ng tagapangasiwa ng Luo clan na si Zhou Fan. Sinigawan ni Yu Wanshan si Yu Ming at tinawag na walang kwentang bata. Hinampas ni Yu Wanshan ang mesa. Tinanong niya kung alam ni Yu Ming na pinatay ni Zhou Fan ang 2 elder noon, bakit hindi niya agad ito iniulat. Si Yu Ming ay sumigaw. Ang mukha niya ay puno ng takot at pawis habang nakatingala. Sinabi ni Yu Ming na Valley Head patawarin siya. Si Yu Ming ay nakadapa sa lupa. Ang mahabang buhok niya ay nakasabog at ang mga kamay ay nakatukod sa sahig. Ang mukha niya ay puno ng luha at takot. Sinabi ni Yu Ming na hindi niya tinatanggihan na may kasalanan siya. Sinabi niya na hindi siya nakapag-ulat dahil hindi siya pinayagan ng master niya. Sinabi ni Yu Ming na sinabi ng master niya na ang bagay na ito ay masyadong kakaiba. Sinabi niya na kahit mag-ulat siya ay walang maniniwala kaya mas mabuti nang hindi na lang mag-ulat. Idinagdag ni Yu Ming na kapag nakahanap sila ng pagkakataon ay pababagsakin na lang nila si Zhou Fan. Sinabi ni Yu Ming na gayunpaman sino ang makakaalam na bago pa makakilos ang master niya ay darating si Zhou Fan at aatake sa kanila sa huli. Si Yu Ming ay umiiyak. Ang mga luha ay umaagos sa pisngi niya at ang mga ngipin ay nakangalit. Sinabi ni Yu Ming na si Zhou Fan ay darating para atakihin sila sa huli. May anino ng isang tao na nakatayo sa dulo ng hagdan. Si Yu Ming ay nakaluhod sa ibaba habang nakatingin pataas. Tinawag ni Yu Ming ang Valley Head. Nagsalita ang isang matandang may puting buhok at balbas. Ang mga pulang guhit ay dumadaloy mula sa mga mata niya. Sinabi ng matanda na kahit si Yu Ming ay may kasalanan ay wala siyang ibang pagpipilian. Sinabi niya na hindi pwedeng sisihin si Yu Ming. Idinagdag ng matanda na ngayon ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay isipin kung paano nila lulutasin ang problemang ito. Si Yu Ming ay nakayuko sa harap ng mahabang hagdan. Pinagpapawisan ang ulo niya habang nakatingin sa anino ng Valley Head sa itaas. Sinabi ng matanda na sa ngayon lahat ng marangal na pamilya ng Chanyu Empire ay nakatingin sa kanila. Sinabi ng matanda na kung hahayaan nila na makatakas ang batang iyon sa ginawa nito ay ano ang magiging reaksyon ng lahat sa kanila. Sinabi niya na hindi nila pwedeng hayaan na makatakas ang batang iyon. Tinanong niya kung hindi ba tagapangasiwa si Zhou Fan ng Luo clan. Sinabi niya na papanagutin nila ang Luo clan sa paglabag nito. May malalim at nag-aalalang boses na nagsalita mula sa isang matandang may itim na buhok, na nakaupo sa tapat ni Grand Elder. Sinabi ng 2nd Elder na Valley Lord, hindi dapat. Sumanghal si Yu Wanshan at tinanong si 2nd Elder kung ano ang ibig sabihin nito. Tinanong niya kung iniisip ba ni 2nd Elder na okay lang na may pumatay sa mga tao nila, hiyain sila, at umalis lang ng ganoon. Tinanong niya kung ano ang iisipin ng iba tungkol sa Hell Valley.
Sumagot si Second Elder na Valley Lord, hindi niya pinipigilan ang pagbawi ng utang. Sinabi lang niya na dapat tandaan ng Valley Lord ang pagbabawal na ipinataw ng Emperador 1 taon na ang nakalipas sa 7 houses na labag sa pagtapak sa Wingate City. Sinabi niya na kung lantarang lalabag sila dito, magbibigay ito ng dahilan sa Imperial Family para umatake. Sumang-ayon si Grand Elder at sinabing tama si Second Elder. Sinabi niya na hindi ito ang tamang panahon para kumilos ng lantaran. Idinagdag niya na may mga ulat din na ang mga eksperto ng Imperial Family at Quinlong Pavilion ay nagpapatrolya malapit sa Wingate City. Sinabi niya na mahuhulog sila sa bitag kung pupunta sila. Tinitigan ni Yuan Shan ang dalawang pinakarespetadong elder, nag-alinlangan sandali bago sumigaw. Tinanong niya kung hindi nila pwedeng gawin ito, hindi nila pwedeng gawin iyon. Tinanong niya kung ano pa ba ang pwede nilang gawin. Kahit ang mga elder ay natahimik. Napabuntong hininga si Yuan Shan at sinabi na hindi sana ganito kasakit ng ulo kung nandito ang 7th Elder. Sinabi niya na lintik na bata, ninakawan siya ng pinakamatalino niyang tagapayo. Sinabi niya na kapag nakuha niya si Zhuo Fan, babalatan niya ito ng buhay. Nang makita silang lahat na nag-iisip, si Yuming na nakaluhod ay palingalinga bago naglakas loob na magsalita. Tinanong niya kung pwede ba siyang magbigay ng solusyon. Sumanghal si Yuan Shan at sinabing ang pagpupulong ng mga elder ay hindi para salihan niya. Pinaalis niya si Yuming. Pero pinigilan siya ng kilos ni Grand Elder. Sinabi ni Grand Elder na Valley Lord, ang bata ay pwedeng ituring na kapalit ni 7th Elder. Sinabi niya na bakit hindi siya bigyan ng pagkakataon. Pumayag si Yuan Shan nang marinig ang dahilan ni Grand Elder. Pumutok sa saya ang puso ni Yuming habang nagmamadaling magpaliwanag. Sinabi niya na Valley Lord, ang kanyang mapagkumbabang opinyon ay huwag pansinin ang Luo Clan. Sinabi niya na sa kanyang obserbasyon, ang Luo Clan ay umaasa kay Zhuo Fan. Sinabi niya na kung nandyan si Zhuo Fan, kahit tanggalin nila ang Luo Clan, lalo lang lalala para sa kanila. Pero kung wala na si Zhuo Fan, babagsak ang Luo Clan. Sinabi niya na wala na silang pag-asa na palitan ang Hell Valley. Kumislap ang mga mata ni Yuan Shan at sinabi na ituloy niya. Sumagot si Yuming ng oo. Ngumisi ang bibig niya at sinabi na hindi sila pwedeng lumapit sa Wingate City, pero si Zhuo Fan ay wala rin doon. Sinabi niya na kailangan lang nilang ituon lahat ng pagsisikap sa pagharap kay Zhuo Fan. Tinanong ni Yuan Shan kung paano nila hahanapin si Zhuo Fan. Ipinakita ni Yuming ang kanyang mabangis na panig at sinabi na ilabas ang Hellkill Order at hayaang ang imperyo ang magkulong sa kanya. Sinabi niya na malalaman nila kung saan siya pupunta, at bago siya makabalik sa Wingate City, pwede nila siyang tambangan. Tumawa si Yuan Shan at sinabing maganda, iyon ang gagawin nila. Sumigaw si Yuan Shan ng mga utos. Sa kanyang pangalan bilang pinuno ng Hell Valley, idineklara niya ang Hellkill Order kay Zhuo Fan. Sinabi niya na sinumang magbigay ng impormasyon sa kinaroroonan nito ay pwedeng maging vassal ng Hell Valley. Sinabi niya na sinumang magdala sa kanya ng ulo ni Zhuo Fan ay magiging number 1 vassal ng Hell Valley, mamumuno sa lahat ng iba. Umalinaw ang masamang tawa ni Yuan Shan, na sinundan ng masamang ngiti ni Yuming. Naisip ni Yuming na Zhuo Fan, ikaw na halimaw. Hindi siya maglalakas loob na harapin si Zhuo Fan pero ngayon buong imperyo ang naghahabol sa ulo niya. Ngumiti si Grand Elder at naisip na tama nga, ang batang ito ay nag-iisip pa rin ng paghihiganti. Pero hindi siya nag-alala dahil si Zhuo Fan ay kaaway ng Hell Valley. Nagsalita si Grand Elder at sinabi na Valley Lord, kahit mag-declare tayo ng Hellkill Order kay Zhuo Fan, dahil pinatay niya si 7th Elder, hindi kakayanin ng mahihinang clan siya. Sinabi niya na sa tingin niya kailangan pa rin nilang kumilos kung gusto nilang tapusin si Zhuo Fan. Sinabi ni Yuan Shan na kung ganoon lahat ng elder ay kumilos at patayin ang bastardo na iyon. Pumihil si Grand Elder at nagbigay ng senyales. Sinabi niya na pinatay ni Zhuo Fan si 7th Elder, ang mga elder na mas mababa sa ikapito ay walang maitutulong. Sinabi niya mula sa kwento ni Mingger tungkol kay Zhuo Fan, dapat ay body refining demonic cultivator ito. Sinabi niya na ang tanging makakatapat sa kanya ay ang unang 5 elder. Dagdag pa niya at tumingin sa isang elder na may pulang buhok. Sinabi niya na 5th elder, pinino mo ang katawan mo gamit ang scorching demon flame.
Ang hindi matitinag mong katawan ang perpektong katapat sa batang iyon. Pero ang tinutukoy na lalaki ay paulit-ulit na umiling habang nakangisi. Sinabi niya na huwag siyang tingnan. Sinabi niya na malapit na siyang sumali sa 100-kill meeting ng Drifting Flowers Edifice. Sinabi niya na wala siyang oras para habulin ang isang batang walang alam. Sumanghal si Yuan Shan at sinabi na ano ba ang maganda sa pag-imbita ng mga babae sa isang pulong para pag-usapan ang mga pil. Tinanong niya kung mas importante ba ang pagpunta doon kaysa sa paghihiganti para sa bahay. Pinagaan ni Grand Elder ang atmosfera sa isang ngiti. Sinabi niya na Valley Lord, ang Drifting Flowers Edifice ay maaaring binubuo ng mga babae, pero isa pa rin sila sa 7 houses. Sinabi niya na ang pagtatag ng malapit na relasyon ay gagana lang sa kanilang pabor. Sinabi niya na nagpaabot sila ng imbitasyon kay 5th Elder dahil interesado sila sa fire attribute cultivation method niya, sa pag-asang makagawa ng bagong mga pil. Sumanghal si Yuan Shan at sinabi na paano nakarating sa posisyon nila ang isang grupo ng mga puta. Sinabi niya na isang araw personal siyang pupunta at sasakupan ng kanilang teritoryo. Umiling si Grand Elder at sinabi na Valley Lord, gusto niyang isali si Yuming sa mga susunod na pagpupulong ng Elder bilang kapalit ni 7th Elder. Tinitigan ni Yuan Shan si Yuming at tumango. Sinabi niya na sige, sanayin siya ng maayos, bilang susunod na Insidious Demon. Tuwang-tuwa si Yuming sa kanyang pagyuko. Samantala, sa Blackwind Mountain, si Captain Pang ay nagkukultivate na kaupo sa 36 na espada. Ang katawan niya ay puno ng mga peklat. Habang nagkukultivate, ang mga itim na hibla ng enerhiya ay umaalis sa katawan niya, umiikot sa mga espada, at bumabalik sa kanya. Pero sa bawat itim na hibla na bumabalik sa katawan niya, isang bagong duguan na peklat ang lumilitaw sa kanyang wasak na katawan, dahilan para kumunat ang noo niya. Bigla, isang anino ang lumaki sa harap niya at si Lei Yutang ay dumating mula sa likod. Binuksan ni Captain Pang ang mga mata niya, tumayo ng may ngiti. Sinabi niya na ang elusive shadow art ni Miss Lei ay lalo nang gumagaling. Sinabi niya na hindi niya man lang napansin na paparating siya. Sumanghal si Lei Yutang at sinabing ang wraith art mo ay hindi rin basta-basta. Umabot sa bone tempering stage sa loob lang ng isang taon. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.